mali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ano ma'am, my question kasi is that, tinanong ko kay Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo ma'am sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Thank you, VP. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino community gathering. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23. Minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede visit. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot dahil unang-una sinasabi nila walang ebidensya pero meron sila ngayong witnesses. Nga pala yung tanong nga pala kanina is yung bakit parang kumakalaban sila VP Sara sa gobyerno. Sabi niya hindi kami kumakalaban sa gobyerno. Actually, we're on the defense mode. Depensa lang kami kung ano yung sinasabi nila. We are just answering. Oo. Kasi sila naman yung unang umupensa eh. Impeachment, ICC, ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, ginagawa sa Davao. That's all them. Ang mga Duterte, sagot lang ng sagot. 'Di ba? Lahat lang ng issue na binabato sa kanila, sinasagot lang nila. So nasa depensa lang sila. So may kasalanan talaga nito, lahat ng ito, yung mga nasa gobyerno. Na kaya naman nila pala bayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different parang susundan ko yung question ma'am by the way. Sinabi po ni President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, silang tumigil
para, at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, no, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will resolve that first before hearing the impeachment? Ayun, so napakaganda nang sinabi ni VP Sara na ang gobyerno, itigil nyo ang pamumulitikan nyo. Kasi yun nga, may sinabi na naman nga si BBM na itigil na lang ang pamumulitika, tanginan yan, na tayo daw ay dapat na magkaisa. Ulul, putang ina ninyo, kayong pasimuno ng politika, mga poke ng ina nyo. Sa totoo lang, pinalibing yung tatay mo para matigil ng politika sa Pilipinas, pero putang ina, ikaw talaga dapat ang ilibing eh. No, sa palagay ko hindi si Makoy Sr. ang dapat nilibing para matigil ang politika eh. Ang dapat ilibing ikaw talaga eh. Tingnan nyo Noong umupo si Pangulong Duterte, ang gulo-gulo. Tilawan, pulahan, away ng away. Nagsawa ang taong bayan sa away ng parehas na magnanakaw na angkan ng Marcos at mga Aquino. Sabi ni Duterte, para matapos na lahat ng ito, makalimutan na ng mga Pilipino kasi hanggat nandiyan yan sa Batak. Batak talaga eh. Oh, bato si Bongbong Batak talaga eh. Hindi, taga Batak yan eh, diyan sa Ilocos. Oh, alam ko, sabi ko nga match na match yung lugar kung taga saan siya eh. Tsaka kung ano siya eh. So diyan sa Batak nandiyan yung patay na Marcos Sr. Ang sabi ni Pangulong Duterte, hanggat nandiyan yan, sariwa sa mga isip ng bawat Pilipino na sa mga pinaggagawa niyang kumag na yan. So ilubog na natin yan para makalimutan na siya. At makalimutan na yan, back to zero na tayo, magkaisa na tayo, nation building. Inilibing si Bongbong, galit na galit. Si Marcos Sr., galit na galit yung mga dilawan, pauhukay pa daw. O ngayon, si Pangulong Duterte, hindi na politika. Di ba? Ginamit niya pa yung mga makakaliwa, nilagay niya sa gobyerno, pumalpak din. O, so nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho, inayos ang bayang Pilipinas. Tapos putang inang yan, hindi pa rin natapos ang politika. Bakit? May buhay pa sa mga Marcos tsaka Aquino, kaya hindi matapos-tapos. Dapat ilibing lahat yan eh. Siguro ang kailangan talagang ilibing natin, hindi sa ilalim ng lupa Para maayos ang Pilipinas, kailangan mailibing sa limot ang mga Marcos at ang mga Aquino at Liberal Party. Lahat yung mga yan, pag yan nilibing natin sa limot, sigurado ko, makakapag-move on na ang bayang Pilipinas. Mahiya kayo! Ang Cambodia, punyemas, na angatan na tayo. Alam nyo ba na mas marami ng turista ang tungo sa Cambodia kaysa sa Pilipinas? Ano ba meron sa Cambodia? Tangin niyan, wala naman silang El Nido dyan. Wala silang Coron Palawan. Wala silang Boracay dyan. Di hamak. Wala silang rice terraces dyan, Banawi. Wala silang Baguio dyan. I mean, di hamak na mas maganda sa Pilipinas. Kaya lang putang ina, puro kriminal at magdanakaw sa Pilipinas. Kaya yan, Diyos ko po, nangyari, bulok pa yung mga airport. Kaya naungusan na tayo ng Cambodia. Pag natapos yung kanilang gigantic na mga airport, tapos ang Pilipinas. Ang problema natin ngayon, napakarami natin kinakarap. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
siya at